Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoong iiral habang panahon. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol ng inyong tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pakigreet nyo naman po ang iyong mga katabi. Happy Sunday! No? Happy Sunday po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga OFW, mga bagong bayani natin. Pinagdarasal po namin kayo na sana pagpatuloy niyo po ang inyong pagsusumikap para sa inyong mga pamilya. At pinagdarasal din po natin sa ating banal na misa ang ating mga kapatid sa Cebu na sa nakaraang mga araw po ay tinamaan ng lindol. Pagdasal na po natin ang mga nasawi, mga nawalan ng bahay, ang mga nahihirapan. Naway sila'y tulungan din ng Panginoon. May tanong lang po ako sa inyo. Sino po sa inyo ang nakaranas ng matinding problema last year? Pakitaas po ang kamay. Meron po. Hiya pa kayo, no? Wag na po kayo mahiya, no? Kung nagreaksyon na naman po kayo, taas niyo po mga kamay niyo, ha? No? Ngayon po ang tanong ko, sino po sa inyo yung nagkaroon ng napakaraming utang last year? Taas ang kamay. Meron po. Di po ba? Pero ang tanong ko, buhay pa rin po ba kayo hanggang ngayon? Opo, no? Sino po sa inyo ang nagkaroon ng matinding sakit last year? Pakitaas ang kamay. Meron din po. Pero tanong, buhay pa rin po ba kayo hanggang ngayon? Kurutin nyo nga po mga sarili nyo. Baka nananaginip lang kayo. Buhay pa po kayo. Di po ba? Sino po sa inyo last year ang may problema sa kanila mga asawa? Taas ang kamay. 2 kamay pa ang itataas. Hindi po ba? Pero tanong ko po, kahit na iniisip mo, nadidepress ka na, ayaw mo na, gusto mo na magpakamatay dahil dyan sa iyong asawa, hanggang ngayon, di ba? Buhay ka pa rin? Amen? Tignan niyo po, mga kapatid. Pagkadami-dami man ng iyong problema, nakaraos ka pa rin. Buhay ka pa rin ngayon. Amen? Tignan niyo nga mga katabi niyo. Buhay ba yan? O baka nagmumulto na yan? Buhay! Hindi po ba? Buhay ka, buhay siya, buhay tayong lahat. Hindi po ba milagro yan? Amen? Pagkahirap-hirap man ng buhay, sa gitna ng napakarami nating suliranin at pagsubok, yung buhay tayo, isang malaking himala na yan galing sa Diyos. Amen? Tandaan niyo po, merong mga tao na walang problema, pero kaninang umaga, hindi sila nagising. Yung ikaw, kahit na sabihin mo, marami kang problema, bigat na bigat ka, yung binuhay ka lang ng Diyos, kapatid, magpasalamat ka na. Magpuri ka
sa Diyos. Amen. Amen? Tignan nyo lang nga po yung mga kapatid natin sa Cebu. Napakahimbing po ng tulog ng iba. Lumindol, nadaganan po sila ng pagkakalaki-laking mga bato. Ikaw kapatid, nandyan ka. Buhay ka pa. Yun yung mas mahalaga. Kasi ibig sabihin, may mangyayari pang mas mabuti. Ano pang inaalala mo? Pero yan ang tanong. Bakit napakarami sa atin, ang dami ng nalampasang problema sa buhay, nanghihina pa rin ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pananalig sa Diyos. Ginagawa nilang walang kwenta yung tulong ng Diyos sa kanila. Makakalimutin po tayo At hindi natin pinofocus o binibigyan ng pansin yung tulong ng Diyos sa atin araw-araw. Amen? Alam niyo po, minsan naiisip ko, bakit kaya yung mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, kasama naman nila si Jesus araw-araw. Pero pansin nyo, balikan yung ebanghelyo, sila pa yung may lakas ng loob, humingi sa Panginoon, ano yung tinatanong nila, ano yung nire-request nila? Panginoon, dagdagan mo naman ang aming pananalig. Dagdagan mo naman ang aming pananampalataya. Lord, increase our faith. Araw-araw nilang kasama ang ating Panginoon. Sila mismong nakakasaksi sa mga kababalaghan, milagro, himala na ginagawa ng ating Panginoon. Di ba dapat solid na yung kanilang faith? Pero bakit hindi? Yan yung nakakapagtaka. Di po ba? Pagkatapos ng lahat ng tinuro ng ating Panginoon, pinakitang himala ni Kristo, bakit nagdududa pa rin sila? Nangangamba pa rin sila? Nanghihina pa rin sila? Isang katotohanan yan, mga kapatid, na kahit na malapit ka sa Diyos, makakaranas ka pa rin ng panghihina sa iyong pananampalataya. Amen? Kaya wag po kayong magigilty kung kayo din po ay may problema sa iyong pananampalataya. Kahit na malapit ka kay Kristo, dadaanan mo yan, ang panghihina ng iyong pananampalataya. Kaya nga, ang tanong po, ano ang gagawin natin para lumakas ang ating pananampalataya? Ano ang gagawin natin kapag nararanasan na natin ang panghihina ng ating pananalig sa Diyos? What shall we do when we feel that we have a weak and small faith in God? Balikan po natin ang mga pagbasa natin ngayong linggo. Napakaganda. The first one is, when life overwhelms you, cry out like Habakkuk. Sa unang pagbasa, narinig po natin ang propeta si Habakkuk, nagrereklamo siya sa Diyos. Sabi niya, how long, O Lord? Ang daming karahasan, violence, ang daming problema. Bakit wala kang ginagawa, Panginoon? Parang ngayon lang, no? Hindi niyo po napansin? Bakit nagkasabay-sabay yung mga problema ngayong nakaraan na buwan ng Setyembre? Nagsunod-sunod yung bagyo, hindi na nawawala ang baha sa ibang bayan, na-expose po, ang dami palang corruption. Totoo pala, may sistema na ng panloloko sa ating mga Pilipino. Tapos sinundan pa ng lindol. Wala pa po yung the big one dyan, ha? Isipin niyo po, 6.9 yung nangyari sa Cebu. Kung daw po mangyayari yon dito sa Central Luzon, lalong-lalo na sa Maynila, milyon-milyon po ang mamamatay. Nakakatakot, di po ba? Pero, hindi naman po masama kung ating tatanungin ng Diyos tungkol dito. Wala pong masama kung tayo ay iiyak sa Diyos dahil dito sa ating mga masamang nararanasan. At alam niyo po, mas okay na maging honest tayo sa ating pagrereklamo minsan sa Diyos kesa dun sa tahimik kang nagtatampo. Dahil yan ang pinakita ni Propeta Habakkuk. Hindi siya naging plastic sa Diyos. Diretso siya sa kanyang pananalangin sa Panginoon. Kasi kung magtatampo ka lang at hindi ka lalapit sa Panginoon, paano kanya sasagutin? The point is, my dear friends, when your faith feels weak, do not run away from God.
Rather, run to Him. Even when tears are flowing from your eyes. Run to God even if you have so many questions, you are confused. Run to God even if you have complaints. Mas delikado po yung tahimik lang kayo. Kasi pag kinikimkim mo, sasabog ka. Di po ba? Kapag tinatago mo, mabibigatan ka. Di po ba? Pagdasal po kayo, mga kapatid, kausapin niyo ang Diyos at makakatanggap kayo ng sagot sa Kanya kung makikinig ka sa katahimikan. At ang sagot na yan ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Amen? But secondly, when your faith is weak or small, fan the flame of God in you. Fan the flame of God in you. Yan naman po ang ating narinig sa pangalawang pagbasa. Galing po kay San Pablo, pinapaalala niya kay Timoteo. Sabi niya, palablabin mo ang tungkulin na tinanggap mo sa Diyos. Parang ganito nyo lang po isipin. Ang pananampalataya ay parang ihawan. Kung papabayaan mo, yung nagbabagang uling, manlalamig yan, mamamatay yan. Di po ba? Pero kung papaypayin mo, magliliyab ulit yan. Kaya minsan, kailangan natin ng kakaunting effort. Di po ba? Ang buhay natin, kung iisipin nyo, parang cellphone. Bakit ka nalolobat minsan? Kasi palagi mong ginagamit ang buhay na ito, hindi mo naman sinacharge. Di po ba? Kung hindi mo sinasaksak doon sa kuryente, natural, hindi po malalagyan ng baterya. Mauubos ang baterya. Di po ba? It is the same with our faith. If you do not recharge through prayer, through the Holy Mass, through reading the Scripture, malolobat ka talaga, kapatid. The point is, your faith, though it is little or small, can be recharged. Maliit man yan, pero kung makapangyarihan, may pakinabang sa'yo yan. Di po ba? Maliit lang ang iyong relo, pero sinasabi sa'yo kung ano ng oras. Maliit lang ang cellphone mo, pero pag madilim, nagagamit mo pa rin na flashlight. Maliit man ang iyong pananampalataya, pero kung yan ni-recharge ng Diyos, aba, yan magpapalakas sa'yo. Di po ba? Kaya ganyan kahalaga ang ating palaging pagsisimba. Kung nga yung cellphone mo, araw-araw sinacharge mo, dapat ikaw din araw-araw ka magsimba. Pero ang iba sa inyo, kailan nagsisimba? Pag birthday, pag Pasko, swerte ka na lang. Kung magsisimba yan, pag may namatay, hari nawa, hindi ikaw, yan na doon sa kabaong. Di po ba? Kaya nangihina ka. Kasi hindi ka nagpaparecharge sa Diyos. Basahin niyo po ang salita ng Diyos because the Word of God is our life, a lamp under our feet. At sumama ka din sa mga ibang mananampalataya. Pansin niyo, kapag wala kang ganang kumain pagkatapos may nakita kang tao, ang sarap kumain talagang, no? Subo ng subo, natatakam ka din. Ganyan din po sa ating pananampalataya. Bakit nangihina ka? Kasi lumayo ka sa mga ibang nananalig sa Diyos. Fan the flame of God in you. Third, little faith is not useless faith if you offer it to God. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang mga apostol, pinapadagdag nila ang pananampalataya nila kay Jesus. Ibig sabihin, meron na silang pananampalataya. Kaya nga, pinaalala ng ating Panginoon sa kanila, huwag nilang iismulin ang kanilang pananampalataya. Sabi niya, kahit na maliit lang ito kamuka ng buto ng mustasa, kaya mong sabihin sa puno, umalis ka dyan, mabunot ka dyan, pumunta ka sa dagat, gagawin niya. Sobrang liit lang po ng buto ng mustasa. Kung ilalagay niya daw po sa inyong daliri, parang isang maliit na buhangin. It is small and yet powerful. Kapatid, sinasabi sa atin ng Panginoon, pinapaalala niya, hindi mahalaga gaano kalaki ang iyong pananampalataya. Ang mas mahalaga, gaano kalaki at makapangyarihan ang Diyos na iyong pinaniniwalaan. Remember that. Faith is not about how strong you are.
But faith is a belief how strong God is. Amen? Basta't may pananampalataya ka, bakir mo ang langit. Tutulungan ka ng langit. Magpapaulan ng biyaya ang langit para sa iyo. If you have faith, no matter how big, how small, how weak, how strong it is, heaven will help you. Heaven will back you up. Kaya, alisin niyo po sa bokabularyo niyo, sinasabi niya, imposible. Malilinis pa ba ang sistema ng ating gobyerno sa korupsyon? Yung iba sasabihin, imposible. Kaya walang nangyayari. Palitan mo yung imposible sa I'm possible. Huwag niyo sasabihin na wala ng pag-asa. Sabihin mo, laban lang, pagpatuloy mo lang, move on. Huwag mo sasabihin na malas ang araw na ito. Ang dapat sabihin mo, paniwalaan mo, the best ang araw na ito. Kagising mo pa lang, sabihin mo, maraming blessing ang aking mararanasan sa araw na ito. Tingnan niyo yung mga asawa niyo. Huwag kayo magsisimangot sa kanila. Kahit na nandyan pa rin, naaalala mo yung ginawa niya. Anong paniwalaan mo? Ano yung sabihin mo? Mahal ko to. Mabait ito. Tapat ito. Nga po nagpapabless yung mga bata sa akin sa board exam nila. Palagi ko naririnig sa kanila, Father, sana po pumasa kami. At pinapaalala ko sa kanila, oy, alisin nyo yung salitang yon. Huwag nyo sabihin, sana. Sabihin nyo na, papasa kami. Papasa ako. Ang dami nagpapabless din po na gustong magkaroon ng baby. Ano sinasabi ko sa kanila pagkatapos kong binasbasan? Bigyan nyo na ng pangalan yung anak nyo. Nabibigla ako, humihingi sila ng baby, pero hindi pa sila nakaplano. Kaya yung mga iba, ginawa po nila, alam niyo yung milagro, bumalik dito, tuwang-tuwa, buntis na yung babae. Hindi po ako nakabuntis, ha? Baka isipin niyo akong tatay, no? Pero yung pagbibigay mo ng pangalan dun sa bata, kahit na wala pa, hindi po ba, yan ang tanda na ikaw ay nananalig at nananampalataya, merong ginagawa at gagawin ng Diyos. Lalakas ang iyong pananampalataya kung palagi kang nakatingin sa kung ano ang gagawing mabuti ng Diyos para sa iyo. So the point is, do not hate your faith just because you think it is small or weak. But the best thing to do is offer this faith always to God. Meron bang tutubo kung walang buto? Wala, hindi po ba? Nandiyan na yung buto sa iyo eh. Ang kailangan mo lang, ilapit mo sa Diyos, padilig mo sa Kanyang grasya at pagpapala, at hayaan mo ang Diyos sa magpapalaki at magpapalago diyan. Remember that your faith, no matter how small it is, what is important is, God is great. Lastly, if you want your faith to grow, serve with humility. Kayo nga po, serve with humility. Tinapos po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang turo sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang larawan, ang alipin na naglilingkod na tapat. At ang ganda po ng aking nabasa, sabi niya, if you're waiting on God, do what servers do. Wait. Kung naghihintay ka sa Diyos, paano ka maghintay ng mabuti? Maglingkod ka. At ano pong ginagawa ng mga waiter? Naghihintay sila dun sa mga customer. Mga kapatid, kaya hindi lumalakas ang pananampalataya mo kasi nagmamadali ka. Di po ba? Lalakas ang pananampalataya mo kung marunong ka maghintay at magpasensya, kung maglilingkod ka lang sa Diyos. Sabi nga po sa Biblia, those who wait on the Lord, their strengths are renewed. Bakit sa tingin niyo po nagtatrabaho ang iba? Kasi umaasa sila, nasasweldohan sila. Di po ba? Kung hindi ka rin naman babayaran sa kumpanya, magtatrabaho ka pa ba? Di ba hindi? Pero kung sa Diyos ka nagtatrabaho, ano sa tingin niyo po ang iyong tatanggapin? Nakasulat po yan sa sulat ni San Pablo sa mga tao ng Kolosa. Whatever you do, work with all of your heart, working not for men, but working for the Lord. And you will receive an inheritance from the Lord as your reward. Baka nagtatrabaho ka, pero hindi mo binibigay ang iyong puso. Baka meron kang ginagawa, hindi mo inaalay sa Diyos. Yan ang dahilan
bakit nanghihina ka? Alam niyo po ba kung sino ang may pinakamalakas na pananampalataya sa ating mga Pilipino? Ito po yung mga katutubo, the natives. Kasi may napanood po akong interview kay Miss Cara David. Di ko alam kung napanood niyo po yan sa social media. Pumunta daw po siya sa bundok, tinignan niya, binidyo niya, binantayan niya yung kabuhayan ng mga katutubo. Namingwit daw po sila, kumuha sila ng isda. At sabi ni Cara David, nakita niya ang dami pong isda. Ay, kumuha pa po tayo. Ano po yung sagot ng mga katutubo? Bakit po? Sapat na to. Ang dami na po natin nakuha. Sumagot daw po si Miss Cara David, para meron po kayong kakainin bukas at sa susunod pang araw. Alam niyo po kung ano sabi ng mga katutubo? Bukas po, nandyan pa rin yan. At ibibigay pa rin yan ng Diyos sa amin. Kung kukunin natin ang lahat, paano naman po yung iba? At kung uubusin po natin lahat ng isda, baka hindi na po tayo bigyan ng Diyos. Wow, ang lalim po ng pag-iisip, no? Ang tibay po ng kanilang pananampalataya. Hindi po nag-aral yan. Ang malungkot na kwento, ang dami sa atin nakapag-aral sa Catholic school, pero ano ang naging produkto? Napakagahaman natin, napakasakim ng iba. Bakit merong matakaw sa kayamanan sa pera? Bakit merong ganid? Kasi nakakalimutan na nila na magtiwala sa Diyos. Nakalimutan ng mga tao na matakaw, kumukuha ng kaba ng bayan that God provides. Amen? Kung maglilingkod ka, kapatid, you serve. Diyan lalakas ang iyong pananampalataya. Sinasabi mo, alam ko, Panginoon, hindi mo ako pababayaan. Napakaganda po ng sabi turo ni Santa Catalina, sana huwag niyong makalimutan. Narinig po niya ang Diyos, sinabihan siya, Daughter, if you take care of my business, I will take care of yours. Wow, nung ibig sabihin, kung paglilingkuran mo unang-una ang Diyos, makikita mo, ibabalik niya sa iyo ano man ang kailangan mo, ipagkakaloob niya. Take care of God's things and God will take care of your things. So when you feel that your faith is small, keep on serving because faith grows in quiet obedience. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan ano ang kailangan nating gawin kapag tayo ay naghihina sa ating pananalig at pananampalataya. First, cry to God, honestly, say to God your problems. Huwag ka maging plastic sa iyong panalangin. But second, fan the flame in you. Mag-recharge ka. Huwag kang mag-isolate. Huwag kang lalayo sa Diyos. Third, offer your mustard seed of faith to God. God will handle the impossible. Meron tayong Diyos na mga imposible, kaya niyang gawing posible para sa iyo. And fourth and lastly, serve with humility. Faith grows in ordinary fidelity. So today, if you feel your faith is weak, remember, hindi naman kailangan na malaki agad ang iyong pananampalataya. Basta't buo lang ang iyong pananalig sa Diyos. Sapat na yan sa Diyos kung ilalapit mo sa Kanya, dahil tandaan niya po that grace is built on nature. Kapag tinaas mo sa Diyos ang lahat, palalakihin niya, palalaguhin niya, at magkakaroon ka pa ng bungang sobra-sobra. Kaya sa banal na misang ito, tayo po ay magdasal. Sabihin natin, Panginoon, maliit man ang aking pananampalataya at pananalig ngayon, pero sa iyo ko binibigay ang lahat. Ikaw na pong bahala, O Panginoon. Basta't wag mo akong bibitawan ngayon at magpakailanman. Amen.